Hello, Grade 8 Data Detectives! Welcome sa ating explainer ngayong araw. Ready na ba kayo? Kasi tatalakayin natin ang isang napaka-exciting na topic mula sa matatag revised K-12 math curriculum. Handa na ba kayong himayin ang mga numero at maghanap ng linaw mula sa medyo magulong data? Game! Naitanong nyo na ba sa mga sarili nyo kung paano na pagkakakasya ang lahat? As in, lahat ng quizzes nyo, recitations, yung mga puyat nyo sa project sa buong quarter, sa iisang numero lang na tinatawag nating general average? Well, magulo talaga ang mundo ng data. Pero the good news is, may paraan para gawing itong simple at madaling intindihin. At yan mismo ang superpower ng statistics. Okay, let's dive into this. Ito yung magiging roadmap natin ngayon. Una, titingnan natin ang data sa ating paligid. Ikalama, kikilalanin natin ang mean. Ikatlo, hahanapin natin ang median. Ikaapat, tutukuyin natin ang mode. At panglima, pag-uusapan natin kung paano ang pagpili ng tamang sukat. Unang bahagi, ang data sa ating paligid. Bago tayo mag-full grade 8 mode ngayon, balikan muna natin saglit yung grade 7 lessons nyo para fresh tayo. May dalawang uri ng data tayong palaging nakakasalamuha, di ba? Nandyan yung quantitative data, ito yung mga numbers or quantities tulad ng grades nyo o kaya yung timbang nyo. Tapos nandyan naman yung qualitative data na naglalarawan ng qualities o mga kategorya katulad ng kulay ng balat o civil status. Super mahalagang malaman natin ang pagkakaiba nilang dalawa bago tayo mag-umpisang magkwenta. Ngayon, ang pinakamahalagang tandaan dito, ang pag-aaral ng data ay hindi lang basta hula-hula. Sumusunod ito sa isang solid na proseso. Para madaling tandaan, isipin niyo yung acronym na COPI: Collecting, Organizing, Presenting, Analyzing at Interpreting. Ginagawa natin yung buong prosesong ito para makagawa tayo ng matalinong desisyon based sa totoong impormasyon at hindi lang sa feeling natin. Ikalawang bahagi, kilalanin ang mean mo. So ano nga ba yung mean? Sa madaling salita, ito yung classic na average. Kumbaga, ito yung nagsisilbing saktong balance point ng isang buong set ng numbers. Kung pinagsama-sama mo ang lahat ng values, tapos hinati mo ng pantay-pantay sa kabuang dami nila, yon, makukuha mo na ang mean. Baka sabihin nyo, hala, ano yung weird na Greek letter na sigma na yan? At bakit may malaking letrang N? Relax lang kayo. Huwag kayong ma-intimidate sa mga math symbols na yan kasi tatlong simpleng steps lang talaga ito. Unang step, i-add nyo lang lahat ng numbers. Yung symbol na sigma x, ibig sabihin lang yan ay kunin ang kabuuan o sum. Step 2, bilangin nyo kung ilang numbers yung in-add nyo. Yan na yung n natin. At step 3, i-divide nyo lang yung total dun sa bilang na n. Basic, di ba? Tingnan nga natin kung paano to i-apply sa totoong buhay. And this brilliantly illustrates kung paano i-handle ang medyo makalat na listahan. Isipin nyo yung shoe sizes ng mga players sa Liliw Lakers basketball team. May 7, siyam, 11, 11 magkakaibang sukat ng sapatos yan na completely ungrouped. Makalat tingnan, tama? Pero pag in-add natin lahat ng shoe sizes na yon, makukuha natin ay 93. Tapos i-divide natin yung 93 sa 11 kasi nga 11 yung players natin. Boom! Ang sagot ay 8.45. Ibig sabihin lang yan, ang 8.45 yung nag-iisang numerong pwedeng magrepresenta sa typical na sukat na sapatos ng buong basketball team nila. Galing, di ba? Ikatlong bahagi, paghahanap sa median. Kung yung mean ay average, etong median naman ay ang mismong nasa gitna. Pero teka lang, tandaan nyo to ha, bago mo mahanap ang gitna, napaka-critical, as in absolutely crucial na naka-arrange muna ng maayos ang data ninyo. Pwedeng lowest to highest o highest to lowest. Kasi kung hindi, mali ang makukuha nyo. Walang shortcut sa pag-aayos ha. Para mas ma-visualize nyo, isipin nyong may number line tayo. Ang pagkuha ng median ay para bang hinahanap mo kung ano yung eksaktong halfway mark. Katulad ng pagtukoy sa saktong gitna ng 3 and 7. Kailangan nating hanapin yung mismong punto na maghahati sa kanila ng pantay na pantay. So paano ba to gawin sa actual na data? Well, unang step, madalas nakascramble ang data natin kaya kailangan ayusin muna natin pataas o pababa. Sunod, pipiliin mo na yung nasa pinakagitna. Actually, scratch that. May isang maliit na quirk pa lang median. Kung odd o gansal ang bilang ng data nyo, madali lang. May isang saktong gitna. Pero paano kung even o pares ang bilang ng data? Walang nag-iisang gitna, di ba?
Simple lang ang gagawin. Kunin nyo yung dalawang numero sa gitna tapos i-average o kunin nyo ang mean nila. I-add nyo lang silang dalawa at i-divide sa 2. And that's your median. Ika-4 na bahagi, pagtukoy sa mode. Okay, review tayo. Kung ang mean ay average at ang median ay gitna, ang mode naman ay kung ano yung pinaka-trending. Literal na ganun lang kasimple. Ito yung value na pinakamaraming beses lumabas sa isang grupo ng data. Kumbaga, ito yung pinakapaborito o pinakasikat na sagot. Kaya lang, may sarili ring special rules ang mode. Pwedeng isa lang talaga ang mode at ang tawag dyan ay unimodal. Kung dalawang numero naman yung sikat at pareha sila ng dami ng beses na lumabas, ito ay bimodal. Kung tatlo o higit pa, multimodal na yan. At ang nakakatuwa, pwedeng no mode o walang mode at all kung pantay-pantay lang ang bilang ng paglabas ng lahat ng data points o kaya walang kahit anong numero ang naulit. Kunin nating halimbawa itong isang relatable na sitwasyon sa loob ng classroom. Nag-record si Teacher Abigail ng bilang ng mga maling spelling ng 8 estudyante sa isang test niya. Ang resulta ay 6, 5, 4, 6, 2, 0, 5, at 1. Bilang mga data detectives, kaya nyo bang ispot kung aling numero ang pinakamadalas lumabas? Kung ang sagot nyo ay 5 at 6, tama kayo. Dahil parehong dalawang beses lumabas yung 5 at yung 6, ito ay isang bimodal na dataset. Ganun lang kadali mag-solve ng mystery pagdating sa mode. Nakuha nyo ba? Ika-5 bahagi, pagpili ng tamang sukat. Ngayong alam nyo na yung big 3 tools natin, paano mo malalaman kung alin ang gagamitin? Halimbawa, naisip nyo ba, paano kung qualitative yung data? Tulad nitong survey tungkol sa skin tone ng mga estudyante sa isang international class. Kaya ba nating isolve ang average ng isang salita? Pwede ba nating i-add ang fair at dark tapos i-divide natin sa dalawa? Syempre, no way, di ba? Walang sense yon. At diyan pumapasok ang totoong superpower ng mode. Kapag nominal o qualitative ang data ninyo, meaning hindi siya numbers kundi kategorya, ang mode lang ang bukod tanging pwede ninyong gamitin. Sa kasong ito, ang sagot ay dark. By the way, quick trivia lang tayo. Alam nyo ba na ang skin tone natin ay reflection lang kung gaano kalapit ang mga ancestors natin sa equator para makapagbigay ng natural na proteksyon mula sa araw? Kaya mayaman man tayo sa melanin o hindi, pantay-pantay ang value natin bilang tao, for sure. Hinding-hindi yun nakadepende sa kulay ng balat. Ngayon, ang isa pang nakakatuwa dito, pwede rin nating gamitin ang 3 measures na ito ng sabay-sabay sa mga real-world na sitwasyon. Halimbawa, sa data ng Pag-asa tungkol sa tindi ng init or heat index sa iba't ibang stasyon, kapag ginamitan natin ng 3 sukat ito, makikita natin na ang mean ay 39.5 degrees Celsius pero parehong 41 degrees Celsius naman ang median at mode. Magkaiba sila ng kwento at nakadepende na yon sa kung ano ba talaga ang gusto mong tuklasin at patunayan mula sa ibinigay na data. Kaya bago tayo tuluyang mag-wrap up sa explainer na ito, iiwan ko ang tanong na ito sa inyo. Nakita naman natin kung paano ang iisang numero ay kayang ibuod ang napakaraming datos, mula sa laking sapatos ng isang basketball team hanggang sa nakakapasong init ng panahon. So, paano ninyo gagamitin ang inyong mga bagong math superpowers para mas maging mapanuri sa mundong ginagalawan nyo? Hanggang sa muli mga data detectives, ipagpatuloy nyo lang ang pag-aaral at lagi ninyong tandaan. Oo, pwede at kaya ninyong i-compute ang inyong general average, pero ang inyong tunay na halaga at kakayahan bilang mag-aaral ay hinding-hindi masusukat nung kahit anong isang numero lang. See you next time!